Paglulunsad ng National Election Monitoring Action Center ng Philippine National Police para sa Hakbang ng Bayan 2025, ating pag-uusapan kasama si Police Colonel Froilan Navarroza, Deputy Chief Public Information Officer ng Philippine National Police. Colonel Navarroza, magandang tanghali po. Ma'am Weng, magandang hapon po at sa mga tagapanood ng inyong programa ngayong hapon. Okay sir, una po sa lahat, ano po ang layunin nitong Media Action Center na ilulunsad ng PNP at paano ito makakatulong sa mapayapang halalan at gaano po kahalaga ang papel nito ngayong darating na eleksyon? Yes ma'am, opo. Kahapon po, May 7, 2025, formal na po natin inopen sa pangunguna po ng ating Chief PNP, Police General Romel Francisco Marbil, ang activation ng ating PNP Media Action Center dito po sa Campo Crame, kasabay din po yung ating sa mga police regional officers. Ang layunin po ng Media Action Center ay ito po ay magsisilbing sentro para sa mabilisang paglalabas ng impormasyon, pakikipag-ugnayan sa media, at pagpapalawak ng kamalayan ng publiko sa mga kaganapan po kaugnay ng halalan 2025. Paano naman po ang magiging coordination ng Media Action Center sa mga lokal na istasyon ng pulis sa buong bansa? Yes sir, ang ating pong Media Center ay replicated sa mga regional offices at provincial offices ng PNP sa buong kapuluan po ng Pilipinas. So tayo po dito sa Central Office, dito sa National Headquarters ay inatasan po natin yung ating mga PIO sa regional at provincial na magbigay agad po ng pagtugon kaugnay sa ating mga related election incidents sa kanila pong respective areas of responsibility. Okay, Colonel, paano naman po tinitiyak ng PNP ang proteksyon noong mga magre-report naman po o magre-reklamo laban sa mga sangkot sa vote buying? Ang PNP po, ina-assure po ng Philippine National Police yung pong mga magrereklamo na makakatiyak po sila na magbibigyan sila ng kaukulang proteksyon at hinihikayat po namin sila na huwag mag-alinlangan na i-report po ito kaagad sa Philippine National Police. Kung meron po mga kahinalang mga aktibidad, hinggil po dito sa ating election 2025. Sir, ayon po sa ulat, ginagamit na din po yung 911 hotline para tumanggap ng reklamo tungkol sa vote buying. Paano po ito pinoproseso? Nafo-forward po ba ito kaagad sa COMELEC? Yes ma'am, yung pong ating upgraded PNP E911 Emergency Response System ay kayang tumanggap at tugunan agad ang mga tawag para sa anumang insidente. Kabilang na ang mga reklamo kontra pagbili at pagbebenta ng boto sa ilalim ng kontrabigay operations natin. Saan man pong panig ng Pilipinas, isa ito sa mga pangunahing sistema na magiging susi sa mabilis na pag-responde sa mga election-related emergencies po o banta sa ating seguridad. Sa mga kapag po may matanggap na tawag, ito po ay kaagad i-verify at i-validate at kaagad po itong aaksyonan ng ating Philippine National Police. Yes, Colonel, sa mga nakaraang eleksyon, lalo na sa malalayong lugar, hindi may iwasan na may mga vote buying pa din sa mismong araw ng halalan. Paano naman po isinasagawa ang Oplan kontrabigay at anong uri ng mga hakbang ang ginagawa ng PNP para mapigilan ang pamimili ng boto? Opo, sinasagawa po natin ang Oplan kontrabigay sa pamamagitan po ng pinalakas ang pagmanman sa mga lugar o surveillance monitoring upang tuklasin at pigilan ang pamimili ng boto, kabilang po ang pag-monitor sa pagpapadala o pamamahagi ng pera, mga kalakal o materyales na ginagamit upang impluwensyahan ang botante. Tayo po ay nakikipagtulungan sa COMELEC, AFP, NBI at iba pa pong ahensya sa pagsasagawa nito at agarang aksyon laban sa paglabag sa batas pamboto po. Colonel, sa kabuuan po, ilan po ba ang bilang ng mga pulis na ide-deploy sa araw po ng halalan? At ano-ano po bang lugar po sa ngayon
ang itinuturing na areas of concern? Yes, ma'am. Kahapon po ay inanunsyo na ng ating Chief PNP na tayo po ay nag-deploy ng mahigit kumulang 163,000 PNP personnel sa buong bansa. At umpisa po ngayon, yung ating pong mga regional directors ay naatasan na mag-send off ng kanilang mga personnel sa iba't ibang precincts at polling areas sa kanila pong mga riyon. Bukod po doon sa kapulisan, may dagdag po na 38,000 personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan natin na ikakalat upang tumulong sa seguridad, trapiko, emergency response sa panahon po ng halalan natin. Meron po tayong 35 na lugar na nasa red category po. Ang karamihan po dito ay nasa barn. At meron din po tayong dalawang areas under Comelec control po as of May 5, 2025. Ito po ay sa Dato Udin, Sinsuat, sa Maguindanao del Norte, at sa Buluan, Maguindanao del Sur. Kasunod po niyan, ang pamunuan po ng PNP ay nagdagdag ng personnel. Ito po ay galing ng Special Actions Force para lamang po sa BARM. Ito po ay mahigit kumulang 780 personnel, SAF personnel. At meron din po tayong nakatalagang 3,684 na PNP personnel na magsisilbi po Special Electoral Board sa BARM. Okay sir, dito naman po sa liquor ban, kailan po ito ipatutupad at kailan siya matatapos? Kasi kung alam na ng mga kababayan natin na bawal ng uminom, paano po ang monitoring kung nandun sila sa loob ng kanilang bahay umiinom? Yes, ma'am, yung liquor ban po ay mag-uumpisa po ng May 9 at mahigpit po ang kautusan ng ating Chief PNP na i-implementa po yung liquor ban. So mag-iikot po yung ating kapulisan sa mga pampublikong lugar, sa mga matataong lugar, at sisiguruhin po natin na sila ay susunod sa pinapatupad na liquor ban ng PNP. Yes, Colonel, ayon sa Comelec, hanggang May 10 na lang po ang mga campaign activities. Paano po ninyo minomonitor ang mga huling araw ng kampanya at paano ito nauugnay sa seguridad ng halalan? Opo, tama po. Hanggang May 10 na lang po yung last day ng campaign period. Inanunsyo na po ng ating Chief PNP kahapon na ang PNP po ay 100% ready na po para sa ating nalalapit na national and local election. Inatasan po ang ating mga regional director na mahigpit na minomonitor ang itong mga huling araw ng kampanya bilang bahagi ng kanilang malawakang paghahanda para sa seguridad ng halalan. May tinatawag po tayong situation-driven framework na magpapatupad ng targeted at adapted security measures batay sa real-time na pagsusuri ng kanilang mga nasasakupan. Ang approach po na ito ay naglalayong tugunan ang mga panganib tulad ng political rivalries, kriminal na aktibidad, pagdadala ng loose firearms, fake news, vote buying, at iba pa pong banta sa ating seguridad ngayong darating na halalan. Colonel, huling katanungan na po para mas maunawaan ng ating mga kababayan. Paano po ba makikipag-ugnayan ang mga botante sa PNP kung sakaling may emergency o kailangang isumbong na insidente sa araw po mismo ng eleksyon? Yes ma'am, napakalaga po na malaman din nila kung ano po yung kanilang gagamitin pagsumbong sa kanilang PNP. Meron po tayong mga telepono o hotline numbers. Nilalabas na official na hotline number ng PNP
o COMELEC na maaari po nilang tawagan o doon po nila i-report yung kanilang nais iparating sa Philippine National Police. Pwede rin pong gamitin yung PNP Enhanced 911 hotline natin. Pwede rin po yung direktang paglapit sa mga pulis sa presinto natin, sa polling precinct. Tayo po ay may mga nakadeploy na pulis doon. Sila po ay fully instructed na tumugon kaagad sa anumang ilalapit na problema ng ating mga botante o ating mga kababayan. Pwede rin po yung ating online platforms o yung social media natin. So, yun lamang po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Police Colonel Froilan Navarroza, Deputy Chief PIO ng Philippine National Police.